Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ngayon ng reaction opinion itong post ng News 5 tungkol ito sa panawagan nagmamakawa ang Diskaya couple. Isantabi na lang natin yung mga bata. Okay? Ito ang apela ng legal counsel ni Sara at Curly Diskaya sa publiko sa gitna ng kontrobersyang kinakaharap ng mag-asawa tungkol sa flood control projects. So, nag-press con itong abogado ng Diskaya couple kahapon. Yung spouses Diskaya, malakas po ang loob. Siyempre, bilyones ang kinita, talagang malakas ang loob. Pero huwag na lang po yung mga anak, nakikiusap po ako sa inyo. Saad ni Attorney Cornelio Samaniego III sa isang press briefing Miyerkules, September 3 kahapon. Sa investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee nitong Lunes, inamin ni Sara Diskaya na mayroon siyang 9 na construction firms na nagbibid para sa mga proyekto ng Department of Public Works and Highways. Question din sa pagdinig ang hindi bababa sa 28 luxury cars ng mag-asawang Diskaya. Ito. Ang pahayag ng abogado. May mga problema po kasi sila sa health. Yung mag-asawa na lang po, huwag na yung mga anak. So, anong problema sa health ng mga anak? Katulad ba ni Claudine Co na naapektuhan na ng anxiety, depression? Ano ba? So, anyway, naawa rin ako sa mga anak. Kasi, ganyan talaga kung may problema ang mag-asawa. Nanay at tatay, biktima ang mga anak. Kaya lang, dapat ba silang isama, ibas? I don't know sa inyo. Depende na. Hindi mo mapigilan yung bugso ng damdamin, yung galit. Nagbabasa ako ng mga comments. Galit na galit. Kami, naghihirap kami dito. Kakaunti, kakapiranggot ang sweldo namin. Kayo, bilyones ang inyong pera namin yan. So, ganyan talaga. Kung ano ang iyong itinanim, yan ang aanihin. Hindi mo talaga mababali yan. O kaya, ang gaba, dili magsaba. Ang karma is, it will always come. So, again, nakakaawa nga ang mga anak. Kaya lang, I don't know, may hangganan ang lahat. Tama talaga si Tatay Digong. There will always be a time or day of reckoning. Kaya ang day of reckoning ng mga Diskaya, and then, yung mga contractors, mga anak nila, binabatikos na. Yung power of social media, diyan magaling ang Pilipino So, hindi pa tayo nakaabot sa level ng Indonesians na physical violence. Yung Indonesians talagang sinusunog ang mga bahay ng mga korap na politiko, pinapasok ni Lolo Uban, inaakyat bahay and everything. Hindi sila takot mamatay. May 8 na ata ang patay. Then more than 1,000 ang naaresto. Tuloy pa rin ang protesta, galit ng mga Indonesian sa korupsyon na nangyayari sa kanila. Pilipino, galit din. Kaya lang, dito ngayon, yung galit ng Pilipino sa social media inilalabas, yung bashing. Kaya, hindi na nakakatis ang iba. Yung Claudine Co, ganun din, nanawagan ang ama. Huwag idamay ang aking anak, inosente siya.
sariling pera niya yung ginagastos sa kanyang lifestyle. Sinong maniwala doon? O anong trabaho ng kanyang anak? O hindi naman niya pinaliwanag. Hindi katulad, malaking kaibahan, ni PRRD at ang kanyang anak na si Kitty Duterte. Oh, makikita mo kung minsan nagsusuot ng mamahaling jewelry si Kitty o mamahaling gamit. Kaya lang, saan niya kinuha? Hindi sa nakaw, hindi sa ano. May sariling negosyo yung bata. Yun ang tunay na yun ang tunay na pagpapalaki ng anak. Train up a child in the way he should go. And when he is old, he will not, she will not depart from it. Yun ang turo sa Biblia. At nakikita ko, ganyan ang ginagawa ng mga Duterte sa kanilang mga anak. Kaya makita mo ang public behavior ng kanilang 4 na anak. To me, wala akong hindi sila mayayabang. Kasalanan din yung yabang kasi ninyo. Claudine ko, bakit siya binabatikos? Pinagmayabang pa naman yung travel niya sa abroad. 38 country na daw ang nabisita niya. Sakay sa mga jet plane, kain sila dyan sa mamahaling restaurant. Barya lang daw, 759,000 pesos, isang kainan lang. Sinong hindi magagalit doon? Ito na ring Diskaya. Kung hindi sila nagpa-interview kay Julius Babaw at Corina Sanchez, paano natin malalaman yung buhay nila? Hindi sana sila ngayon binabas. Kung hindi dahil sa, I don't know, ang plano lang nila nagpa-interview siguro sa politika. Para lalabas na from rags to riches. Para daw ma-inspire. Sabi ni, sino bang nagsabi nun? Si Julius Babaw. Ngayon, tinanggal na siya sa TV5. Ma-inspire. How can you be inspired nung gano'n na kahit wala akong pera? Bahala nang mamulubi ako. Basta lang hindi ako binabas ng taong bayan. Basta malinis ang konsensya ko. Nakakatulog ako ng mahimbing. Kahit wala akong pera. Mas gusto ko pa. Kaysa yan, bilyones. Tapos, sumsuman ka sa social media. Hanep, lupit. So, lesson learned. Ang pera, kayamanan, ari-arian, hindi po yun magbibigay ng ganap na kaligayahan. Ang ganap na kaligayahan, relasyon natin sa Diyos, pagsunod sa Kanyang utos, at mabuhay ng marangal. Yun. Kung anong pinaghirapan mo, yun lang ang gastusin mo. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito, pantulong natin sa tribo, namimigay tayo ng livelihood assistance sa kanila, nagpapatanim ng saging lakatan at Arabica coffee. Panoorin nyo ang video na ito. Anak ko sa area ni Elvin sa iyang tamnan og kape. So karon ako siyang bisitaon. So mananigiyalogon sa iyang bangag, kalawmon. So mao na ni ang seedling among napalit nga natanom ni Elvin nga tag 25 pesos ang kada usa ani. O kining among napalit nga seedling 14,550 na ni. So kining iya ni Elvin 300 na ni ka seed. Ginoo sa Ginoo ang nagsuporta sa kape nga para makatanumi hinaot unta nga pagarbis namo makawas na miskalisod. Oo. So kining nahatag sa mga seedling pila gani ni kabuok? 300 Oh, 300 ka buok. So tag 25 pesos ang isa. kada isa. Oo, pila gani imong anak? Isa. Isa pa. Oo, so wala pa kay estudyante. Ga-eskwela na pero dikir pa man. Oh, kay eskwela na. Oo. Motyud ko pag tanumaan ng kape para pag dako sa akong anak
kung unsay ang kwaon nga kurso na ako ikasuporta sa iya. Oo, so salamat kayo.